Okay, good day everyone. So, our next topic is expressionism. So, we're done in impressionism. Now, we're going to talk about expressionism. So, nung early 20th century, nag-start yung art movement na ito. So, mostly ito po ay sa Germany. Kung ang ibang art ay puro ganda ng paligid ang ipinapakita, dito sa ating expressionism, mas personal at mas emotional ang atake. So, ang goal kasi ng mga artist dito ay i-express. From the word itself nga, express. Ma-express ang kanilang panloob na nararamdaman kung ano yung itsura ng totoong mundo. Okay? They bring us the reality of life. Okay, so for more information, ano ba yung difference between impressionism sa expressionism? So from it root word na impress, 'di ba? Impress para magpa-impress using sunlight or the effects of light, effects of sun. While expressionism is to express. According to this, more personal, more expressive view of style. Bakit nagkaroon ng expressionism? Bakit hindi na lang tayo mag-stick sa impressionism? Kasi, para po sa mga artists before, di ba, sabi nga nila, it is not enough. Si impressionism ay kulang at naubos yung oras nila kahihintay sa time and motion. 'Di ba? Kasi 'di ba, ang gustong ipakita ng impressionism is maipakita yung effect ng sunlight na kung saan hihintayin nila yung maghapon para lamang maipakita sa atin kung gaano ba kaganda yung effect ng sunlight. Okay? And at the same time, maghihintay sila ng right timing ng effects ng light. So dito, nakita ng mga artist na more personal, more expressive view of style sa si expressionism. Okay, so to know more about expressionism, let's discuss the characteristic of expressionism. So para mas madaling magets, okay, tandaan po palagi kapag impressionism, nakatingin sa labas, sa external world. Ang expressionism ay nakatingin sa loob. That is internal world. So, ano-ano ba yung mga characteristic na meron po tayo sa expressionism? Actually, kung mapapansin natin, almost the same po o halos may pagkakatulad yung characteristic ng expressionism sa impressionism. Okay? So, let's start with one of the characteristic of expressionism is visible brush strokes. So, ito yung sample ng pictures natin na ginamit natin. Okay, this is the sketch 1928 by Victorio Edades. Okay, so kung titingnan natin, itong expressionism na ginawa ni Victorio Edades is hindi kailangang maging pino o hindi kailangang maging makinis yung painting. So makikita mo na yung galaw ng brush, yung brush strokes natin dito is napaka-obvious, kitang-kita. So, ibig sabihin, hindi itinatago ng mga artists ng expressionism ang pagpapahid ng painting, ng paint. So, para sa kanila, gusto nilang maramdaman mo yung raw energy o yung mismong physical action ng paggawa ng isang artwork. At kung papansinin natin, makikita natin na malayo siya sa traditional na art dahil mas raw, kung titingnan natin, mas magaspang at mas lutang na lutang o litaw na litaw yung texture at strokes ng brush para ilabas yung tunay na emotion, yung tunay na expression ng isang painting. Okay? That is visible brush strokes. Okay? Next one, emphasis on light and color. Okay? Kung matatandaan nyo po ang atin pong impressionism, we talk about tama ng ilaw. We talk about sunlight. Okay? So dito, one of the characteristic din ng expressionism is the emphasis on light and color. So one of the example natin dito is itong painting ni Wassily Kandinsky, Improvisations 28, or this is the second version of 1912. Okay, so dito naman, yung paggamit ng color, paggamit ng liwanag, kung makikita natin, gumamit sila ng mga bright colors. So, ibig sabihin, hindi na para sa totoong itsura ng paligid, kundi para maglabas ng totoong nararamdaman. Kasi yun yung purpose ng ating expressionism. Kung hindi maipakita through words, 'di ba? So, ipapakita nila
through the medium na ginamit po nila. Okay? And yung paggamit po ng kulay nila. At saka isa pa, makikita natin dito na abstract yung painting, di ba? Okay, it looks abstract. Puro linya, puro yung may mga lines, matitingkad yung kulay. So, ginamit nila yun para may iparating yung tunay na emosyon natin na hindi na kailangan ng concrete na litrato or picture ng tao o ng isang bagay. Kaya sabi ko sa inyo, napakahalaga ng bawat lines na iginuguhit po natin sa ating mga artwork. Palaging dapat may ibig sabihin. Hindi yung, okay, magdodrawing ako, eto na yun. Okay? Dapat kapag tayo ay gumuguhit, may ibig sabihin. Kung natatandaan niyo po yung lesson natin nung kayo po ay grade 7, na-discuss natin ano ba yung mga ibig sabihin ng lines, ng horizontal lines, vertical lines, jog lines, dynamic lines, okay? So, may mga ibig sabihin. Dahil yung mga artists dito, they studied how natural light changes throughout the day. And pinipaint nila to capture the variations in color and brightness. Okay? Kaya kung tayo po ay gagawa ng expressionism, tingnan palagi yung mga lines na ginagamit natin at yung kulay na ginagamit po natin. Okay? That is number 2. Next, number 3. Outdoor scenes or tinatag natin en plein air. Ito po, na-discuss ko na rin po sa inyo kasi sa ating pong impressionism, meron din tayong characteristic ng outdoor scenes or ng en plein air. Okay, example natin dito is yung output ni Edvard Munch, The Girls on the Bridge, 1901. So, dito, many works were painted outdoors. Kaya kung kayo po ay magsasearch ng expressionism, kaya nga minsan nakakalito kung expressionism ba yung ginawa ko o impressionism. Okay? So, dito po, nagpipaint sila outdoors to observe nature directly and to depict realistic lighting and atmosphere. Kasi diba, kung titingnan natin, yung expressionism ay nakafocus sa panloob na emosyon. Ano yung nararamdaman? Pero gumagamit din sila ng mga outdoor scene. Kasi they need more inspiration para mas maipakita yung emotion. Pero take note din po nito na hindi porket sila ay nagpe-paint outside, ipipaint na nila yung totoo. Okay, ang kaibahan po nito, kahit nasa labas yung settings nila, hindi nila pinipaint ng makatotohanan o ng perpekto yung nakikita nila. So, ano yung ginagawa nila? So, ginagamit nila yung paligid para mas maipakita yung kalungkutan, yung pangungulila, yung misery ng isang lugar o misteryo ng pakiramdam ng isang tao. Yun yung purpose ng outdoor scene nila. Diba? Sa outdoor scene ng impressionism, maipakita yung totoo. Sa outdoor scene naman ng expressionism, hindi niya ipapakita yung totoo. Hindi niya ipapakita yung totoo kasi mas ipaparamdam niya sa'yo kung ano yung totoong pakiramdam. Kasi diba, tingnan niyo tong painting ni Edvard Munch. Kahit nasa tulay at nasa labas yung scene, makikita niyo na may halong lungkot. Na parang may misery, may kailangang isolve. Dahil saan? Dahil sa kulay, sa itsura. Okay? Yun yung gustong iparating sa atin para mas ma-express yung mas malalim na emotion. Okay? That is number 3, outdoor scenes or en plein air. Okay? Next, number 4. Ordinary subject matter. Okay, ano ba yung example ng artwork natin dito? Okay? Ito po ay Mother and Daughter, 1926, na painting po ni Victorio Edades. So, kung makikita natin dito, kahit matindi yung emotion and yung style na ginamit ng expressionism, yung mga topic o mga paksang ginamit nila ay madalas ordinaryong tao lang o ordinaryong eksena lang na nakikita sa pang-araw-araw na buhay. Ano ba yung nakikita natin? Tulad ng pamilya, tulad ng mga manggagawa, o yung mga simpleng tagpo lang sa bahay. Ang pinagkaiba nga lamang, sa halip na gawing perfect o gawing glamorous,
So, dito, pinapakita nila ng mas raw, mas totoo, at mas emosyonal yung paraan. Kung titingnan natin, makikita natin dito yung simpleng mag-ina dito sa painting ni Victoria Edades. Pero dahil sa expressionist style na ginawa niya, mas lumitaw yung raw emotions. At yung parang, let's sabihin natin, yung seryosong kwento sa likod ng kanilang simpleng buhay. Hindi tayo pinakitaan na, yung buhay, pwede palang kailangan maayos ka. Diba? So dito, ordinary person, ordinary subject lang yung ginagamit niya. Hindi niya kailangan ng bongga para lang mapakita na may ganitong buhay pala. So yun yung ibig sabihin ni Victoria Edades. Next characteristic is capturing a moment in time. Para din siyang time and motion, pero mas different. Okay, one of the example natin is this one, artwork by Wassily Kandinsky. Kung mapapansin nyo, yung style ng artwork ni Wassily Kandinsky ay halos pare-pareho. More on abstract, mas more on para siyang ikaw yung bahala mag-interpret. Okay? So, this is Moscow 1st, 1916. So, kahit sabihin natin na expressionism ay nakatutok lang sa emotion, kaya rin naman ng expressionism na i-capture yung isang tiyak na sandali o yung tagpo sa panahon o yung tinatag nating moment in time. Pero sa halip na maging mukhang picture mismo o nakikita natin yung picture, yung mga artwork ay binibigyan ng buhay sa pamamagitan ng matitinding kulay, matitinding galaw para mas maramdaman ng tumitingin yung energy o yung mismong kaganapan nung panahon na yun. Parang dinadala ka doon. Ano yung emosyon na yung may papakita natin? Kasi yung mga impressionist painting natin, mga painters natin, parang gusto nila ibigay yung pakiramdam na parang a quick snapshot. Parang gusto nila mag-freeze tayo in a moment para mas makita natin yung movement, yung spontaneity, yung atmosphere. Yun yung gusto nilang maramdaman natin. It's like taking a quick photo with paint, showing one short moment, like for example, people walking, the wind blowing, sunlight shining, para mas ma-feel natin na it is alive and it is more natural, not stiff or not posed. Okay? So, yun yung gustong ipakita sa atin ng capturing a moment in time. Okay, so ngayon, pakilala naman natin, sino ba yung mga different artists known for expressionism? Sino ba yung mga expressionists natin? Okay, so one of the well-known expressionists during this time is si Edvard Munch. Okay, sino ba si Edvard Munch? Alamin natin yung mga information about sa kanya. First, born on December 12, 1863 up until January 23, 1944. Okay? So, siya po ay isang Norwegian painter. Siya po ay isang tanyag na painter sa Norway. At isa sa mga pangunahing highlights, isa sa mga nagtatag ng expressionism. At isa din siya sa may isa sa mga kilala na artwork na The Scream. I don't know if you're familiar with the artwork ng Scream. Okay, yung artwork niya na Scream has become one of the most iconic images of the world art. Okay, yung The Scream po, ito yung pinakasikat niyang artwork na kumakatawan sa matinding pagkabalisa. Okay, it emphasizes the anxiety at naging isa sa pinaka-iconic sa buong mundo. So later on, i-explain ko sa inyo at titingnan natin ano ba yung The Scream para mas maging familiar po kayo. Okay, another one, his childhood was overshadowed by illness, bereavement, and the dread of inheriting a mental condition that ran in the family. So yung buong kabataan niya, madami siyang naranasang pagsubok. Dahil sa sakit sa family, pagkamatay ng mga malalapit na kamag-anak na very close sa kanya,
at yung takot na mamana niya, yung depression or yung mental illnesses na meron yung family nila. Diba sabi nga, it runs in the blood. Kung meron yung family, posibleng ikaw ay magkaroon din. So, ito yung dahilan kung bakit yung mga output niya or artwork niya is madilim, mas emotional, at puno ng takot yung mga artwork. So, tingnan natin. Try nyo din i-search kung ano ba yung mga artwork niya o style ng artwork niya. Kaya din siguro yung mga artwork niya is more on dark, more on emo. Yan. Masyadong ang emo. Di ba yun yung term na ginagamit na natin ngayon? Yung masyadong emotional, masyadong emotera, gano'n. Since nga, di ba, naranasan niya na palagi na lang siyang iniiwan ng mga minamahal niya sa buhay, palagi siyang niloloko. So, para sa kanya, hindi naging maganda yung experiences niya during his childhood. Hindi rin maganda yung childhood background niya. Tapos, may genetic problem pa sila. Okay, di ba? Sino ba naman nga ang malulungkot sa ganong klase ng situation, di ba? Kaya siguro yung mga artwork niya, doon na lang niya inilabas sa kung paano niya ipinta para mas makita yung emotion. Okay? So, ito yung output niya. So, ito yung painting ng The Scream, 1893. So, ano ba yung story behind this painting? So, alamin muna natin ano ba yung mga information. Okay? The original Norwegian title is Skrik. Paki-take note po, Skrik. Which literally means shriek. While its German title is Der Schrei der Natur, the scream of nature. So the agonized face in the painting has become one of the most iconic images of art, widely seen as symbolizing the anxiety of the human condition. Kasi yung name na skrik, ibig sabihin po sudden fright or sudden panic. Bigla na lang nagpanic. Yung shriek naman, yung utter high-piercing sound or words, yung parang nakakarinig ka na ng iba't ibang sound. So that is expression of terror, pain, or excitement. Okay, so nagkahalo-halo na yung emosyon na ipinapakita dito sa painting ni Edvard Munch. Kasi kung titingnan natin dito, yung painting niya, di ba, mukhang nagdurusa, mukhang nagulat, mukhang sumisigaw yung painting. Which is symbolizes the anxiety o pagkabalisa ng isang tao. So, makikita rin natin sa quote yung mismong kwento ni Munch kung bakit niya ito ginawa. So, sinabi niya na halos mawalan na siya ng bait dahil sa matinding paghihirap ng loob. Para sa kanya, nature was screaming in my blood. Which is nagpapakita ng totoong pangyayari. So, that is expressionism. Yung ilabas ng isang artwork ang pinakamatinding emosyon sa loob na nangyayari o nararamdaman ng isang tao. So, state na rin po dito, he later described the personal anguish behind the painting. For several years, I was almost mad. You know, my picture, The Scream, I was stretched to the limit. Lumampas ako sa limit. Nature was screaming in my blood. After that, I gave up hope ever of being able to love again. Diba? Kung titingnan natin, parang dun pa lang sa description, ang sakit-sakit. Diba? Pero diba, kung titingnan din natin yung The Scream, talagang inilalahad niya yung emotion. Talagang ipinakita niya or naipakita niya yung gusto niyang emotion na maipakita sa atin. Na kahit walang description, naiintindihan natin. Yung takot, yung pangamba. At alam nyo ba, may mismong story yung The Scream. Yung story daw ng The Scream ay isinulat mismo ni Munch sa kanyang diary. Yung nangyari ng gabing yan. So, sabi daw, naglalakad daw siya noon sa isang daanan o yung tulay, kaya may ganyan, sa tabi ng bundok, natanaw po yung Oslo Fjord. Kasama ang dalawa niyang kaibigan. Now, biglang lumubog yung araw. At ang kulay o naging kulay ng kalangitan ay naging kulay parang dugo. Parang naging bloody red. At
saka nai-imagine daw niya na parang may mga, yung apoy. Kasi nga, nag-bloody red na siya, parang ang nagiging interpretation niya doon is parang mga apoy, maraming apoy. Ngayon, nakaramdam si Monk na matinding pagod, pagkahina, panghihina, pagkatakot. Kaya napasandal po siya dito sa fence na to. Dito. So, ngayon, habang naglalakad siya palayo, at naglalakad din palayo yung mga kaibigan niya, naiwan siyang nanginginig sa takot at sa pagkabalisa. At doon siya lalong nakaramdam ng infinite screaming passing through nature. Ibig sabihin, parang walang hanggang sigaw. Sumisigaw yung kalikasan, sumisigaw yung paligid. So, pakiramdam niya, hindi na natatapos. Kaya siya nag-come up sa ganitong artwork. Pero, yung totoong kahulugan po ng larawan na nakikita natin dito, hindi ang tao ang sumisigaw. Kasi kung titingnan natin, di ba, yung tao ang sumisigaw. Ang totoo, yung kalikasan ang sumisigaw. At ang bida sa painting ay tinatakpan niya yung tenga para harangan o huwag marinig yung nakakagulat or nakakatakot na sounds o sigaw na nagmumula sa paligid. That's why nag-come up siya dito, ginamit niya yung artwork, ginamit niya yung arts niya, ginamit niya yung talent niya para maipakita yung emotion niya at that time. So, yun yung kwento ng The Scream. Next artist po natin is Wassily Kandinsky. So, kung matatandaan niyo po kanina, may mga example tayo ng kanyang artwork which is characterized o kumakatawan doon po sa characteristic na ibinigay sa atin ng Expressionism. Okay? So, ano ba yung information about Wassily Kandinsky? So, born on December 16, 1866 up until December 13, 1944. So, siya po ay isang Russian painter and art theorist. And another thing, generally credited as the pioneer of abstract art. So, yung abstract art na ginagawa niya, na kung saan hindi na siya gumagamit ng totoong hugis ng tao o bagay, kundi puro kulay at puro linya. So, later on, makikita natin yung one of the example ng kanyang artwork. At puro lines and colors lang. Diba? Sabi nga natin, one of the characteristic ng Expressionism ay kasama po dito, yung kanyang mga artwork. Okay, another thing, born in Moscow, Kandinsky spent his childhood in Odessa, today, Ukraine. Okay, so alamin natin, ano ba yung output niya? Ito po yun. At ang title ay Composition 7, 1913. So kung makikita natin or papansinin natin, medyo detailed. Detailed pero abstract. Hindi lang siya detailed kasi detailed talaga. The color combination, yung lines na ginamit. So para sa kanila, mahirap yun. Para sa kanya, may ibig sabihin ang lahat ng linya na ginawa. Okay, di ba? Kagaya ng nabanggit ko kanina, yung kagaya ng mga tinuro ko po sa inyo nung kayo po ay grade 7, like for example, yung static lines, di ba? Pag sinabi natin static lines, it suggests firmness and straightforwardness. Okay, kaya siya straight line or static line, meron tayong dalawang under nun, which is the horizontal and the vertical. Yung horizontal refers or suggests calmness. Di ba? Kasi horizontal, kalma lang. Peace. Yung vertical, since it is pataas, di ba? Conveys uprightness, dignity, and assurance. Pero, Miss, maaari po ba magbago yun? Yes, maaari po magbago yung definition natin depende sa kung paano tayo mag-interpret as an artist. Okay, alamin natin, sabi dito, according to Kandinsky, this is the most complex piece he ever painted. Kasi kung titingnan natin, yes, ito yung komplikado, napaka-komplikado ng kanyang masterpiece. And Kandinsky believes that horizontal lines were cold and flat, gumagamit po ng mga cold and flat colors. Vertical lines were warm and strong colors.
curved lines were mature, and angular lines were youthful. So may mga ibig sabihin, even yung mga kulay, there is a representation. May ibig sabihin, hindi lang ako basta magkukulay dito. Kaya sabi ko nga, napakahalaga po na may ibig sabihin tayo kapag nagkukulay tayo, bakit ito yung kulay na ginamit mo at bakit ito yung lines na ginamit mo. Okay, so I hope naiintindihan po natin. So kung meron tayong expressionism na mula sa ibang bansa, meron din naman tayo or hindi nagpapatalo tayong mga Filipino. Okay? So meron po tayong Filipino artist under ng expressionism. At sino siya? Okay, siya si Victorio Edades. So sino ba si Victorio Edades? Okay, so born on December 23, 1895 up until March 7, 1985. So pinagkaloob sa kanya yung titulong National Artist noong 1976. Siya din yung tinaguri ang ama ng modernist in the Philippine art scene. Diba? Ang dami pala din niyang achievement when it comes sa mga artwork. And another thing, in fact, he is known as the father of modern Philippine painting. At bakit? Dahil po siya ang unang tumiwala sa traditional at makinis na estilo dala po ng mga Espanyol at dala ni na Fernando Amorsolo. Okay? So, since sabi nga diba natin, gusto ng mga makabagong artist natin o ng mga bagong artist is mag-create ng iba pang elements. Okay? Elemento ng artworks. Okay, kaya nag-come up sila sa expressionism. And a lot of his painting portrayed hardship. So, kung magsisearch din po kayo, halos lahat ng mga paintings niya is tumutukoy sa paghihirap. Paghihirap ng buhay ng mga manggagawa gamit yung mga madidilim na kulay. At yung makakapal na strokes po natin. Okay? So, tingnan natin yung artwork niya. Isa sa mga artwork niya ay isa sa mga artwork niya itong The Builders. So, ano ba yung nakikita natin dito sa painting niya? So, kita naman natin, based dito sa painting na to, medyo madilim yung pagka-portrait. Yung mga linya, mas makakapal kumpara po sa mga nauna natin or ibang mga style ng mga artist natin. At tingnan niyo yung color combination. Dark and somber colors. Mas malulungkot, mas makakapal na lines. So, ito po yung tinatawag niyang The Builders. Kung makikita po natin yan, mga nagbubuhat, mga manggagawa, mga kumikilos. Kasi diba, kung titingnan natin, hindi lang siya nag-rely sa iisang style. Si Edades, nag-explore siya. Gusto niya makapagpakita ng kakaiba. Kasi nga, di ba, yung mga artists natin, they want to explore more. They want to discover more. Kaya sila nagka-come up sa iba't ibang art style. Okay, sabi dito, the Filipino public's introduction to modern art, and the painting was special because it showed Edades' modernist tendency to experiment on other style like expressionism. Kaya kung magsa-search po kayo ng ibang mga artwork ni Victorio Edades, yan, mas makakapal yung linya na ginagamit niya. Okay? So, yan po, yung expressionist natin, siya yung isa sa mga sikat na expressionist natin dito sa Pilipinas. Okay? And then, to end this, lagi niyo pong tatandaan na expressionism ay hindi lang palaging basta pagguhit ng kung ano-ano o kung ano yung nakikita ng ating mga mata. Ito po ay isang art na nakatingin sa loob o panloob na mayroong mas malalim na paraan ng pagpapahayag ng ating mga totoong emotion, totoong takot, totoong experience sa buhay. Even tayo nga di ba, pwede tayong maging isang expressionist kung susundin po natin yung mga karakteristik na nabanggit. Okay, kaya kung kayo po ay makakakita ng mga painting na medyo magulo, sobrang tingkad ng kulay, o parang kakaiba yung itsura, huwag niyo po agad i-judge. Isipin palagi natin na baka may gusto siyang i-portray.
Baka may gusto siyang ikwento. Baka may gusto siyang ipakita na emotion na hindi niya mapakita personally, kaya idinaan niya sa pagguhit. Pwede po yun. Okay? So, yan lang po yung ating discussion regarding sa expressionism. So, I hope po may natutuhan kayo at nakinig ng mabuti. Okay po? So, that's all muna for today. Thank you and God bless you. Ingat. At patuloy nating aralin kung ano yung sining na mayroon po tayo.